Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nene. 39 na taong gulang. Isang mabuting may bahay at maalagang ina sa aking 3 mga anak. Katulad ng iba ay nais ko ding magbahagi ng kwentong kababalaghan na nagdala ng takot noon sa loob mismo ng aming tahanan. Nangyari ito, ilang taon pa lamang ang nakakaraan. Kwentong karanasan ito ng aking Tatay Boryo. 66 na taong gulang pa lamang siya noon na mangyari ang kababalagan sa kanyang sarili. Maagang pumanaw ang aking ina, kung kaya't mag-isa na lamang na namumuhay si Tatay Boryo sa kanyang bahay na malapit lamang din sa bahay namin. Sa maikling salita ay sa isang bakuran lamang ang aming tirahan. 5 kaming magkakapatid. Pero ako lang ang nakatira na malapit sa aming tatay. May kanya-kanya na ring pamilya at namumuhay sa malayong lugar ang aking mga kapatid. Kilala si tatay ko dito sa aming lugar sa Capiz sa pagiging lasinggero. Naging libangan na niya ang pag-inom ng alak. Tuwing hapon, kasamang ilan sa kanyang mga kaibigan. Lalo pang nalulong si tatay sa alak simula nang pumanaw ang aking ina. Halos gabi-gabi siyang lasing noon kung kaya't kakain na lamang siya pagdating sa kanyang bahay at matutulog. Mabait naman si tatay pero hilig na talaga niya ang alak na naging dahilan ng hindi kaaya-ayang pangyari sa kanya. At nagsimula ang kwentong kababalagan namin na siya mismo ang sangkot. Isang gabi, nagpaalam si tatay sa akin na pupunta ito sa burol ng kanyang kaibigan. Pumayag naman ako ng mga oras na yun at sinabihan ko na lamang siya na huwag siyang masyadong magpaabot ng hating gabi doon. At kung maaari ay tama na ang kanyang inumin. May kalasingan na kasi siya ng mga oras na ito. Tumango naman si tatay at tumuloy na sa kanyang pupuntahan. Kinabukasan nagtaka ako kasi gumising akong hindi ko nakita si tatay. Nakasanayan na kasi na tuwing umaga pagising ko ay kumakatok na rin siya dito sa bahay para magkape. Inisip ko na lang na baka masyado itong nalasing noong gabi kaya tinanghali lang siya ng gising. Sinilip ko siya sa kanyang bahay ng mga oras na ito. Tulog na tulog ito sa kanyang silid. Humihilik pa. Kaya't minabuti ko na lamang na hayaan na muna ito sa kanyang pagtulog. Bumalik muna ako sa bahay para maghanda ng aming almusal at mag-aasikaso ng aking mga anak. Hanggang sa mag-aalas 8 na ng umaga ay tulog pa rin si tatay noon. Pupunta pa naman sana ako noon sa balon para magbanlaw ng aking mga labada. Sa balon kami noon kumukuha ng aming tubig at naglalaba. Naisip ko nagisingin na lamang si tatay para makapag-almusal na ito. At may magbabantay sa aking bunso na nasa 1 taong gulang pa lamang noon. Pumasok ako sa silid ni tatay para gisingin na sana ito. Tulog na tulog pa rin. At nasa loob pa rin ng kanyang kulambo. Parang hindi niya ako naririnig kaya sinubukan ko siyang gisingin sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang balikat. Pero nagulat ako dahil kahit anong gawin ko ay hindi siya dumidilat. Tanging ungol na lang ang sinagot ni tatay sa akin noon. Nagsimula akong mag-alala at nataranta. Nagsimula na rin akong umiyak. Dali-dali akong tumawag ng tulong sa mga kapitbahay dahil hindi din ako makakilos na mabuti ng mga panahon na ito. May anak akong maliit at walang magbabantay sa anak ko ng mga oras na yon. Dali-dali kong ipinagtimpla ng kape si tatay at pinilit kong ipinainom ito sa kanya ng paunti-unti dahil nananatili naman siyang nakanganga ng mga oras na yon. Bumili din ako ng itlog sa kalapit naming tindahan at pinilit na ipainom ito ng diretso sa kanya. May nagsabi kasi sa akin na maaaring nalipasan lamang si tatay ng gutom, kaya siya nagkaganyan. Mabilis daw ang itlog na makapagpabalik ng lakas ni tatay. Pero kalahating oras nang lumipas, walang nangyari. Nakatatlong itlog na ang sinusubo ko sa kanya pero hindi pa rin siya bumabalik sa dati.
hanggang sa unti-unting tumikom ang bibig niya at tuluyan na itong nawalan na malay. Nagdatingan na noon ang ilan sa aming mga malalapit na mga kamag-anak at ang kanyang mga kapatid at mga pinsan ko. Ipinasundo ko na kasi sila dahil sobra na akong nag-aalala ng mga oras na yon. Kahit anong gawin namin kay tatay, talagang hindi na niya kami nararamdaman. Kahit anong kurot ko sa kanya, wala na talaga. Iyak na ako ng iyak na mga oras na yon. Ang tanging nagpapalakas na lamang ng loob ko ay yung nakikita kong humihinga pa siya kahit papano. Nagpatawag na rin kami ng rescue team na mga oras na ito nang sa ganun ay matingnan si tatay at agad na madala sa paggamutan ng ospital. Habang naghihintay kami ng rescue, ginagawa pa rin namin ang paraan na alam namin para magkaroon ng malay si tatay. Kaso wala talaga. Ayaw niyang gumising. Hanggang sa napansin ng isa sa aking mga tiyahin, kapatid ni tatay na nakaihi na ito sa kanyang suot na pang-ibaba. Basa na ito, kaya agad itong pinalitan ng aking tiyahin. Sabi pa ng tiyahin ko noon ay delikado na daw si tatay. Baka matuluyan na talaga ito kasi nakaihi na siya sa short niya. Ganun daw kasi yun. Sabi pa nga ng tiyahin ko sa akin ng mga oras na yon, magpakatatag daw ako sa kung sakaling anumang mangyaring hindi maganda. Ayon kay tiya ay tanggapin na lamang namin kahit mabigat man sa kalooban. Wala naman akong nagawa kundi ang tumahimik na lang. Ang ginawa ko na lang ay nagdadasal na sana bigyan pa niya ng pangalawang buhay si tatay. Hindi pa ako handa na mawala ito. Maya-maya ay dumating na ang rescue. Tiningnan si tatay. Binigyan ng first aid sa pamamagitan ng pag-revive. At pagkalipas ng ilang segundo, umungol si tatay noon. Dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa ako ng mga oras na ito. Nagkamalay na siya. Para sa akin, himala na pinakinggan ng nasa taas ang kahilingan ko. Maya-maya'y tuluyan na siyang nagkamalay. Humingi siya ng pagkain. Tinanong ko ang rescue team kung kailangan pa bang dalhin sa tatay sa ospital. Depende po sa'yo, ma'am. Mukhang maayos yung tatay niyo. Kailangan makabawi lang siya ng lakas at kailangan lang niyang makakain ng maayos. Sagot sa akin ang pinagtanungan ko na emergency rescuer. Ayon sa kanya, kaya nanghina si tatay dahil sa pag-inom niya ng alak na walang laman ng tiyan. Sa madaling salita, nalipasan ng gutom. Agad ako nagpabilis sa pinsan ko ng batchoy. Nang sa ganon ay makahigop si tatay ng mainit na sabaw. Unti-unti namang bumuti ang kalagayan niya ng mga oras na yon. Pagkatapos niyang kumain ay nagwika siya sa akin na matutulog siyang muli. Hinayaan ko naman para makapagpahinga siya ng maayos. Ilang minutong lumipas, gumising siya. Sabi niya hindi daw siya makatulog ng maayos. Malalim ang kanyang mga iniisip nun. Tinanong ko siya kung anong oras siya umuwi kagabi. Nalilito pa ito bago sumagot na mag-aalas 2 daw ng madaling araw siya nakauwi. Saglit lamang daw siya sa burol dahil sumama siya sa bahay ng isa niyang kaibigan at doon sila nag-inuman. Nang nakaramdam siya ng pagkahilo at lasing na talaga siya nagpaalam daw siyang umuwi na. Tinanong ko si tatay kung sino ang kaibigan niya na nag-aya sa kanya ng inuman noon. Sinabi niya sa akin na si Musot daw. Hindi ako nakomportable sa sinabi niyang kaibigan na yon. Alam niyo kasi Sir Seth, itong Musot na ito, may haka-haka yun dito sa lugar namin na aswang ito. Hindi siya nakauwi ng diretso sa bahay niya ng gabing yon dahil nakaramdam siya ng matinding pagkahilo sa daan. At hindi niya na malayo na nakatulog na daw siya ng ilang oras sa isang waiting shed sa tabi ng kalsada. Ginising na lamang daw siya ng isa sa pinsan ko na dumaan sa lugar kung saan siya natulog. Ganun ang pagkakakwento ni tatay. Akala ko'y magiging maayos na ang kalagayan ni tatay nun. Pero pagdating ng ika-3 ng hapon ng araw ding yon, biglang dumaing si tatay na masama ang kanyang pakiramdam. Nahihilo daw ito. Pakiramdam niya'y nilalagnat siya. Sinabi ko sa kanya na sa bahay na muna siya matulog pagdating ng gabi. Pinainom ko siya ng gamot ng mga oras na ito.
Pagdating ng takip silim, sumama ulit ang pakiramdam niya. Inaapoy na siya ng lagnat at giniginaw. Tuloy-tuloy lang ang pagpapainom ko sa kanya ng gamot. Ay naman sa mga kapitbahay, baka natrangkaso daw si tatay. Nang sumunod na mga araw ay lalong lumala ang sakit nito. Inihika at inuubo ito ng gusto kaya minabuti kong ipakonsulta na lamang siya sa doktor. Agad kaming pumunta sa doktor ng araw na yon. Kinabukasan ay maaga pa kaming umalis para makaiwas sa mahabang pila ng mga pasyente sa nag-iisang paggamutan ng bayan. Matagumpay namang natingnan si tatay ng doktor at nabigyan ng libreng mga gamot. Inalagaan ko siya ng mabuti at siniguradong mainom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras noon. Lumipas ang 1 linggo, bumuti ang pakiramdam niya. Kaya napanatag ang loob ko noon. Tumigil na rin muna ito sa pag-inom ng alak. Pagkatapos ng pangyaring yun sa kanya, hanggang sa lumipas pa ang 2 linggo, muli na namang may dinaing si tatay sa akin na bumalik ang kanyang ubo. Nang araw na ito ay may sinabi ito sa akin na hindi ko maintindihan. Ayon sa kanya ay may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag, kaya't nagtataka ko kung ano yon. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, buwan ng Nobyembre, patuloy pa rin ang pag-ubo ni tatay at hindi na tumatalab sa kanya ang mga gamot. Kaya minabuti kong ibalik si tatay sa paggamutan para maresetahan ng panibagong gamot nun. At yun na nga, dahil pabalik-balik ang kanyang ubo, iminungkahi ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa x-ray para masuri ang kanyang baga. Pero naging negatibo naman sa sakit at kung ano pa ang lumabas sa resulta nun. Walang nakitang problema sa baga ni tatay. Kaya malamang umano, allergy ang sanhi ng ubo at hika ni tatay. Pinaiwas na lamang ito ng doktor sa mga bawal sa kanya. May isa sa mga kapitbahay namin ang nagmungkahi na subukan kong ipahilot si tatay noon. Ayon sa kanya ay posible na pinasok ng lamig ang likod ni tatay nung gabing nakatulog ito sa waiting shed. Agad ko namang dinala si tatay sa isang manghihilot sa lugar namin. Sinabi ng manghihilot na maraming lamig ang pumasok sa likuran ni tatay. Akala ko pagkatapos noon ay gagaling na ito. Pero makalipas ang ilang araw, napansin kong matamlay ito at laging malalim ang iniisip niya. May napansin akong kakaiba sa kanya ng araw na ito. Maya't maya ang pagdura ni tatay. Sa tuwing kakausapin ko naman ito ay umiiwas ito ng tingin. Kung kaya't isang umaga nun, sinubukan ko siyang kausapin. Tay, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Nakailang check-up at gamot ka na pero bakit namang walang epekto? Umiling lamang si tatay at nagwika na wala naman siyang sakit na nararamdaman. Ang sinabi niya lang ay marami lang talaga ang laway niya. Kaya palagi siyang dumudura kung kaya't biniro ko siya ng, "Nako tay, baka mamaya niyanggaw ka na pala ng sinasabi mong kaibigan mo kuno ha." Mabilis siyang sumagot sa akin na hindi umano. Malabong mangyari ang ganung bagay. Ayon sa kanya ay wala siyang nararamdaman na kakaiba, kung kaya't bahagyang napanatag naman ang loob ko noon. Pero araw-araw, pakiramdam ko talaga ay may kakaibang pangyayari. Hindi na akong komportable kay tatay. Kaya araw-araw ko siyang pinapakiramdaman hanggang sa isang umaga. Balisa ito. Hindi ito mapakali at tuwing umuubo ito. Animoy may pinapakiramdaman siya sa kanyang lalamunan. Ilang araw ko siyang napansin na ganon. Napansin ko din na hindi na pala kwento si tatay. Nanibago ako noon sa pagiging tahimik niya. At sa tuwing uubuhin siya ay napapansin kong pinipilit niyang ilabas ang lahat ng kanyang plema. Yun bang parang may gusto siyang ilabas mula sa kanyang lalamunan. Isang umaga, muli kong kinausap si tatay ng masinsinan. Tinanong ko ito kung may napansin o nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Sinabi ko din sa kanya na duda na ako ng mga oras na yun na baka nayanggaw ito ng kanyang kaibigan. At nagulat ako sa kanyang sagot. "Baka nga nayanggaw ako, anak.
May kakaiba akong nararamdaman tuwing umuubo ako eh. Nararamdaman ko yung lansa at baho na parang galing sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Ayon pa sa kanya ay may naririnig din siyang tumatawag sa pangalan niya tuwing gabi. Niyayaya daw siya ng tinig na lumabas at dinidiktahan siya ng tinig kung ano ang kanyang gagawin kapag nakaramdam siya ng gutom. Nabahala ako ng mga oras na yon. Magkahalong pag-aalala at pangamba ang nararamdaman ko. Paano na si tatay kung totoo man ang aming duda? Anong buhay na ang naghihintay sa amin pag natuluyan nang maging aswang si tatay noon? Yun ang bumabagabag sa isipan ko noon, Sir Seth. Lalo akong nanlumo na maikinuwento pa si tatay tungkol sa mga nangyari noong gabing nag-inuman sila sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon sa kanya, kasalukuyan daw silang nag-iinuman nang bigla itong nawala sa kanyang paningin. Kumurap lamang daw siya ng mga oras na yon at bigla na lang nawala sa harapan niya. Itong si Musot. Napalitan umano ang anyo nito ng isang lalaking malaki ang katawan at nakasuot ng puting damit na nagkukulay baga ang mga mata na nakatitig sa kanya noon. Ayon pa kay tatay, nawala siya sa kalasingan ng mga oras na yon. Bigla daw siyang nakaramdam ng takot. Kaya dali-dali siyang umuwi at hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Ultimong ang pagtulog niya sa waiting shed ay hindi na niya umano maalala. Maging ang kung paano siya nakarating sa bahay hanggang sa magising siya kinabukasan pagkatapos niyang mawala ng malay noon. Paulit-ulit ko siyang tinatanong tungkol sa kinikwento niyang yun sa akin. Iba kasi ang mga unang kwento niya noon. Pero sinabi niya na ito daw ang totoo. Ayaw na niya sanang maalala ang nangyari sa bahay ng kainuman niya. Pero bumabagabag na rin ito sa kanyang isipan. Nag-aalala din siya para sa kanyang sarili. Bakas sa mukha ni tatay ang lungkot at pag-aalala ng mga oras na yon. Kung kaya't agad kong tinawagan ng mga kapatid ko at napagkasunduan naming ipagamot si tatay sa isang may alam tungkol sa yanggaw. Isa po siyang albularyo na nagpapagaling din ng kahit anong uri ng karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Si Ingkong Poldo. Dali-dali kong dinala si tatay sa bahay ni Ingkong para masuri niya si tatay. Kilala itong magaling na manggagamot sa aming lugar at kaya niyang pagalingin ang isang taong biktima ng yanggaw. Kung kaya't kumpiyansa ako nung tiningnan ni Ingkong Poldo si tatay. Nakumpirma nito na biktima na nga si tatay ng yanggaw at nasa katawan na niya ang kapangyarihan ng isang aswang. At kapag hindi niya ito maagapan, ay tuluyan ng si tatay na maging isang aswang noon. Kaya kailangang mailabas sa katawan ni tatay ang kapangyarihan ng yanggaw sa lalong madaling panahon. Kailangan ko umanong painumin si tatay ng 3 bote ng suka, 2 bote ng langis. Yun lang umano ang ipainom ko sa kanya, 3 beses sa isang araw. Kailangan lang daw ni tatay na maisuka ang kapangyarihan ng yanggaw na nakapaloob sa kanya. Ayon pa sa kanya na kahit anong sama ng pakiramdam ni tatay, huwag ko itong painumin ng ibang gamot. Tanging ang langis at suka lamang ang ipainom ko sa kanya. Sinunod ko ang lahat ng sinabi ni Ingkong Poldo. Pero makalipas ang ilang araw, parang lumala si tatay noon. Unti-unti itong nangangayayat hanggang sa naging pihikan na ito sa pagkain. Hindi mapili sa pagkain si tatay. Pero na mga panahong yon, bigla niyang sinabi sa akin pagkatapos niya maghapunan na ayaw niya sa pagkain na binigay ko sa kanya. Nasusuka daw siya pagkatapos niyang kumain. Tuyong dilis lamang at pritong talong ang ulam na binigay ko sa kanya. Madalas kaming nag-uulam ng ganon. Lumipas pa ang ilang araw ay walang nangyari sa gamot na binigay kay tatay ni Ingkong Poldo. Parang lumala pa nga ito. Tuwing magtatakip silim, lalong sumasama ang kanyang pakiramdam. Madalas siyang giniginaw noon at napapansin kong lagi na lamang siyang nakatulala. Parang malalim ang kanyang iniisip.
Lumipas sa maraming araw. Napansin kong malaki ang pinagbago ng katawan niya. Hindi ko na siya ibinabalik pa kay Ingkong Puldo dahil wala naman akong nakitang pagbabago sa kanyang kalagayan. Ganun pa man ay tinatyagaan ko yun na ipainom kay tatay. Hanggang sa maubos ito. Kahit na minsan ayaw na ni tatay inumin ng langis. Pero naubos lamang ang mga ito na ganun pa rin ang nararamdaman niya. Hanggang sa ayon, dumating na sa punto na pakiramdam ko. Ibang tao na siya. Iba na siya kung makatingin at pakiramdam ko noon ay giliw na giliw siyang tingnan ng aking bunsong anak. Kaya nagsimula ng tumindi ang hinala ko noon kay tatay na biktima na nga siya ng iyang gawa. Nabahala ako noon. Kaya ikinuwento ko sa aking mga kapatid ang nangyari. Sinabihan ko sila na kung maari umuwi muna sila at sama-sama kaming harapin ang pinagdadaanan niya. Pero lahat sila hindi basta-basta makakauwi. May kanya-kanya silang dahilan. Kung kaya't tiniis ko na lamang ang lahat para maalagaan si tatay at maiparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Lumulubha na ang kalagayan ni tatay. Napansin ko rin na hindi na siya natutulog sa gabi. Madalas ko siyang sinisilip sa kanyang silid. Lagi itong nakaupo at tila ba napakalalim ng kanyang iniisip. Kaya minsan ay pinasok ko siya sa kanyang silid. Umupo ako sa tabi niya at madamdamin ko siyang tinanong kung ano ba talaga ang iniisip niya at kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Pero ganun lang naman lagi niyang sagot. Naayos lamang siya. Hindi lang daw siya makatulog noon. Isang araw, napansin ko na nagiging malungkutin na si tatay. Madalang ko na siyang makausap dahil gusto niya palaging mag-isa sa kanyang silid. Dumagdag pa ang kapayatan niya. Sa tuwing tinitingnan ko ito ay hindi na ako komportable sa kanya. Yung bunso kong anak ay natatakot na akong iwanan sa kanya mag-isa. Iba na siya makatingin. May mga pagkakataong hindi ko na maintindihan ang kanyang mga kinikilos. Dumating sa puntong umayaw na ito sa pagkain. Kumakain lamang kapag gusto niya. Ayon sa kanya ay may ibang hinahanap ang kanyang tiyan. Wala umanong lasa ang mga pagkaing binibigay ko. Tinanong ko ito kung ano ba talagang gusto niyang kainin pero umiiling ito at hindi na sumasagot pa. Isang umaga, hinaya ko siya ng almusal. Sinubukan kong ipagluto siya ng lugaw at nang ihain ko na sa kanya ang mainit na lugaw na yon. Nilagyan ko ito ng isang pirasong hilaw na itlog. Sinadya ko ito sa pag-asang baka magustuhan ni tatay ito. Nagulat ako nang kainin niya yon. Kadalasan ayaw niya eh. Ayaw niya sa mga pagkain na binibigay ko eh. Natuwa ako ng mga oras na ito dahil kinain niya ang lugaw na may hilaw na itlog. Pero sa kabila ng aking kagalakan, naroroon pa rin ang labis na pag-aalala ko para kay tatay. At ang pangamba na paano kung tuluyan na siyang magiging aswang nun? Anong mangyari sa amin? Magpaganon pa man ni tatay ko siya. Kahit na anong mangyari ay hindi ko ito pwedeng pabayaan. Sa kabila ng takot ko at pangamba ay pinilit ko pa ring alagaan si tatay na mabuti at maibigay ko ang kanyang mga pangangailangan. Pero hindi gumagaling si tatay. Patuloy itong nangangayayat at madalas ay walang ganang kumain. Napapaiyak na lamang ako ng palihim kung minsan. Isang araw, muli ko siyang ipinagluto ng pagkain noon. Pero inayawan niya. Gusto ko ng karne, yung sariwa. Hindi yung mga luto mo na walang lasa. Nakaramdam ako ng takot at tilakbot sa sinabi niyo ni tatay. Ganun pa man ay pinagbigyan ko siya sa kanyang hiling. Bumili ako ng karne ng baboy. Pinakuluan ko lamang na walang hinalo na kahit ano. Nang natapos ko itong mapakuluan ay binigay ko kay tatay. Doon, nasaksihan ko kung paano siya kumain. Animoy takot siyang maagawan at naririnig ko pa ang bawat tunog ng pagnguya niya. Umuungol pa ito at paminsan-minsang umaangil.
Kinilabutan ako. Muli kong tinawagan ang aking mga kapatid. Pero kagaya ng dati ay may kanya-kanya silang dahilan. Sinabihan nila ako na ako na muna ang bahala. Hindi na ako makatulog tuwing gabi. Pinapakiramdaman ko si tatay. Pakiramdam ko ay may nangyayaring hindi ko alam. Isang gabi, nakahiga na kami. Natutulog na ang mga bata at tanging kami na lamang mag-asawa ang gising na mga oras na yon. Bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na ingay sa bubong. Ang ingay na yon ay noon lang namin narinig. Natakot ako at sinabi ko sa asawa ko na tingnan niya kung ano yon. Pero ayon sa kanya, tinatamad daw siyang bumangon. Hayaan na lang daw at titigil din ni mamaya. Pusa lang daw yon. 11:00 na ito ng gabi. Si tatay ang pumapasok sa isipan ko kung kaya't hindi ako mapakali. Lumabas ako para tingnan kung saan si tatay at kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumilip ako sa bintana na madalas kong sinisilipan para malaman ang ginagawa ni tatay noon. Pero ganun na lang ang pag-aalala ko. Wala siya doon. Nilakasan ko ang loob ko at pinasok na siya sa kanyang bahay. Pero wala din siya sa ibang bahagi ng bahay niya. Basa din ang sahig doon. Nakaamoy pa ako ng masangsang mula sa may sahig. Kaya naghinala ako na laway ang naapakan ko sa sahig na yon. Hinahanap ko kung nasaan si tatay. Pero hindi ko siya makita. Umuwi ako sa bahay na umiiyak. Nag-aalala ako kung nasaan na ang aking ama. Sinabihan na lamang ako ng asawa ko na bukas na lamang naming hanapin. Kailangan niya umanong matulog dahil may trabaho siya kinabukasan. Hindi na lang ako umimik noon. Wala na ako magawa kundi ang mahiga na lang. At magdasal na sana'y ligtas si tatay kung saan man siya nagpunta. Hindi ako nakatulog hanggang magdamag. Kinabukasan na hindi pa man sumisikat ang araw ay pinuntahan ko na ulit si tatay. Doon ay nakita ko siyang natutulog na sa kanyang papag. Hindi ko na lamang ito ginising. Hinayaan ko na muna itong makatulog. 10:00 ng umaga ginising ko siya. Tinanong ko kung saan ito pumunta kagabi. Ayon sa kanya, naghanap umano siya ng pagkain dahil nagutom siya. Muli akong nakaramdam ng kaba. Tinanong ko si tatay kung anong kinain niya. Ang sagot niya, manok umano. Muli kong tinanong kung saan siya kumuha ng manok. Pero hindi na siya sumagot pang muli. Halos hindi ko na alam ang gagawin ko ng umagang ito kung kaya't nang pumunta ako sa kalsada. Naglakas loob na akong magtanong-tanong sa kung sino ang may kakilalang magaling na albularyo. Kagad namang nagwika ang isa sa kakilala ko sa amin na may kakilala siya. Pero nasa malayong lugar dahil sakop na umano ng Iloilo ang lugar na yon. Magaling na albularyo yon. Nagamot niya yung taga doon sa lugar ng asawa ko na nahawaan ng pagiging aswang. Dahil sa sinabi na yon ng isa sa mga kakilala ko ay mas lalo pa akong naengganyo na dalhin doon si tatay. Nang araw na yun mismo, dinala ko si tatay sa lugar ng sinasabi niyang manggagamot. Tinawagan ko na lamang ang asawa ko na umalis ako. Sinama ko ang bunso kong anak dahil sa wala naman akong mapag-iwanan sa bahay. Ilang oras ang biyahe namin. Inukop ako lamang ang sasakyan papunta sa lugar ng manggagamot na ito. Sa may Lambunaw po ito. Pagdating namin doon ay kaagad naman kaming inasikaso ng manggagamot na kinilala namin sa pangalang Manong Anoy. Pagtingin pa lamang niya kay tatay ay sinabi niya sa akin na mahihirapan na siyang gamutin ito. Tumikit na umano ang yanggaw sa katawan ng aking ama. Muli niya akong tinanong kung bakit hindi ko ito ipinagamot kaagad. Kinuwento ko sa kanya ang mga dahilan at ang mga nagawa ko para kay tatay. Napabuntong hininga na lamang ang manggagamot sa sinabi ko sa kanya. Kailangan umanong manatili ni tatay sa poder niya ng ilang araw
At dahil sa hindi naman ako pwedeng manatili sa lugar kung kaya't nakiusap ako sa manggagamot kung pwede bang maiwan muna si tatay sa lugar niya, na kailangan kong makauwi sa bahay dahil hindi alam ng asawa ko kung saan ako pumunta. Sinabihan niya ako na siya daw ang bahala kay tatay. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mapagaling ang iyong ama. Dagdag pa nito, sana'y maintindihan ko umano na kung sakali mang dumikit na ng tuluyan ang yanggaw sa sistema ni tatay, hindi na kaya na alisin ng albularyo yung yanggaw. Nangangahulugan lamang na kailangan ko nang mamili kung tatanggipin kong mawawala sa amin si tatay o hindi kaya'y tanggapin namin ang bago niyang katauhan. Gusto kong maiyak sa sinabi na yun ng manggagamot, pero pilit kong pinipigilan ang pagtulo ng luha ko. Hanggang sa paalis na kami nang narinig ko pa ang boses ni tatay. Tinatawag niya ako sa garalgal na boses nun. Nagmamakaawa na wag ko siyang iwan pero nakakatakot kapag napapakinggan ko ang garalgal niyang boses. Dahilan para iniwasan ko kahit tingnan man lamang siya bago kami tuluyang umalis nun. Pagdating ko sa bahay ay nasa 3:00 na ng hapon. Tinawagan ko ang mga kapatid ko para ipalam sa kanilang kalagayan ni tatay. Imbis na tulungan ako at damayan ay sinisipan nila ako na pinabayaan ko daw ang aming ama. Kung kaya't imbis na makipag-usap pa ako sa kanila, kusa ko nang ibinaba ang tawag nun. Sumama talagang loob ko sa mga kapatid ko kaya hindi ko na sila kinausap ang muli. Kinahapunan, sinabi ko sa asawa ko ang nangyari kay tatay at kung saan ko siya dinala at kung anong sinabi ng manggagamot. Doon pa lamang napagtanto ng asawa ko na hindi din basta-basta lang ang pinagdaanan ko. Niyakap niya ako nun. Sinabihang magiging maayos din ang lahat. Naipagdasal umano na bumalik pa sa dati si tatay, na matanggal na manggagamot ang yanggaw na nasa kanyang sistema. Bahagyang lumuwag ang dibdib ko sa suportang binigay sa akin ng aking asawa. Para sa akin ay yun din ang dahilan kung bakit ako nanatiling matatag. Kinabukasang Sabado, walang pasok ang panganay at pangalawa kong anak kaya sila ang nag-alaga sa bunso nilang kapatid. Pinuntahan ko si tatay sa bahay ng manggagamot. Naabutan ko ang manggagamot na pinapalabas niya ang kung anumang hayop na nasa sistema ng aking ama. Nasaksihan ko pa kung paano hinugot ni Manong Anoy ang kulay itim na sisiw sa hita ng tatay. Hindi ko maisalarawan kung paano nangyari na nagkasya ang sisiw sa animoy pintok na hiwa sa hita niya. Kung titingnan, napakaliit na hiwa lamang ang nasa hita ni tatay nun, na hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganon. Nang nahugot na ng albularyo ang sisiw, nakita ko ang kakaibang itsura ng sisiw na yon. Nangihina ito pero bakas pa rin sa itsura nito ang pagiging mabagsik at nakakatakot ang tuka. Mapula mga mata nito. Kagad na binalot ng albularyo ang ibon ng kulay itim na tela. Ipinasok niya ito sa pinaglumaang lata ng gatas kung saan may nagbabagang uling nun. Sinunog ni Manong Anoy ang nakuha niyang sisiw sa sistema ng aking ama, habang si tatay naman ay labis na nanghina. Sinabihan ako ng manggagamot na hayaan ko na muna ito. Balikan mo siya sa susunod na araw. Sigurado ako magiging maayos ng ama mo. Pero sa ngayon ay dito na muna siya nang sa ganun ay maiwas kayo sa nilalang na posibleng nagtanim sa kanya ng yanggaw, ha? Abot-abot ang pasasalamat ko sa kanya, Sir Seth, dahil nagawa niyang alisin ang yanggaw sa katawan ni tatay. Hindi pa rin nagigising si tatay nang umuwi ako. Ganun pa man, umuwi ako ng magaan na ang dibdib ko. Napakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik nun. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan ko naman ang anak ko na kinakausap ang kapatid kong panganay. Binigay ng anak ko sa akin ang cellphone kung kaya't nakausap ko ang aking kuya. Humingi ito ng tawad sa akin, sinasabi niya. Kinamusta niya si tatay kung kaya't kinuwento ko sa kanya kung ano ang nasaksihan ko. Halos hindi makapaniwala si kuya sa sinabi ko sa kanya. Tinanong niya ako kung sino ang nagtanim ng yanggaw. Kinuwento ko ang lahat nun. Napamura ang kapatid ko.
Matagal na niya umanong binalaan si tatay tungkol sa taong ito. Ganun pa man, may katigasan din umalo ng ulo si tatay kung kaya't wala naman kaming magawa. Kinuwento ko rin sa kanya ang nasaksihan ko sa aking asawa nang dumating siya sa kinahapunan. Kagaya ni kuya ay halos hindi din ito makapaniwala sa mga kinuwento ko sa kanya noon. Nagpasalamat ang asawa ko na natanggal ang yanggaw sa katawan ng aking ama. Kinabukasan linggo, namalengke ako ng iuulam ko sa loob ng ilang araw. Pagka-uwi ko ay nakita ko ang kaibigan ni tatay na si Musot. Sumakay ito ng tricycle at nagpahatid sa sakay ng bus. Pupunta daw ito sa Manila dahil pinapunta siya doon ng kanyang kaanak. Hinanap dito si tatay, pero nagsinungaling ako. Sinabi ko sa kanya na nasa Manila na rin si tatay dahil pinapunta siya doon ng kapatid niya na nakatira. Tinanong niya ako kung saan sa Manila ang kapatid ni tatay. Sinabi kong sa Marikina, kahit ang totoo ay wala naman doon ang tiyahin ko. Ngumisi lamang si Mang Musot at nagpaalam na sa akin. Ayon sa kanya ay kikitain na lamang niya si tatay sa Manila noon. Tumango na lamang ako at tahimik nang naglakad pa uwi sa bahay. Dumating ang araw ng pagsundo ko kay tatay sa bahay ng albularyo. Nadatnan ko na nakaupo si tatay sa bakuran kasama ang manggagamot. Kasama ko yung driver ng inarkelahan kong sasakyan. Nagtanong pa ako sa albularyo kung magkano ang singil niya sa paggamot niya sa aking ama pero ayon sa kanya, kung magkano lang ang kaya ko. Hindi naman daw siya nagpapabayad kaya hindi siya nagbibigay ng presyo. Binigyan ko pa rin siya ng 1,000 dahil nagpapasalamat ako sa kanya sa panggagamot at pag-aalaga kay tatay. Nakauwi kami ng maayos ni tatay sa bahay. Simula noon ay nagkusa na rin itong huminto sa pag-inom. At simula din noon ay hindi na rin namin muling nakita pa. Si Musot na nangyanggaw sa kanya.